katuruan ng ating sanlibutan. At ito nga po ang ating pag-uusapan ngayon, no po, ano ba ang katuruan ng sanlibutan. Ngayon, bubuksan muna po natin ang ating Bible sa Psalms 19, verses 7 to 9. Ang batas ni Yahweh. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ang tuntuning ibinigay ni Yahweh ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Yaong pagalang kay Yahweh ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Kung ituloy natin sa verse 10, ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, na dalisay at malinis. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Ito nga po yung batas ni Yahweh. Iba po ang batas ng Diyos kaysa batas ng tao. Iba po ang pinapakalat ng sanlibutan kaysa salita ng Diyos. Kaya nga po ako, makulit talaga ako na magkaroon talaga tayo ng Biblia. Kahapon po sa Valenzuela, sabi ko talaga, kailangan bawat isa may Bible talaga. Bawat individual ay may Bible. Kasi nga, yun ang nakakalungkot ngayon. Lahat ng tao, tatlo-tatlo ang cellphone, pero ang Bible, wala gayo din tao, no? Kaluoy in taon sa atong Ginoo. Samantalang, kanya yung mga salita na to, no? Maraming mga tao na ang high-tech na mga gamit sa bahay, pero ang Bible na isisantabi lang. Basta importante po, meron tayong mga Biblia. Kasi nga, dito natin ma-discover, no? Ang batas ng Diyos ay talagang ibang-iba. Mahirap man sundin, minsan marami pang mga arguments, no po? Pero still, ang susundin pa rin natin ang batas ng Diyos. Una nga po, yung gawain ng linggo. Uulit-ulitin ko po ito na ang linggo talaga ay para sa ating Panginoon. No po? Nakaka-shock ito ituturo. Nakaka-shock ituro to. Marami talagang sabi, ha? Magangalang ng uban, no? Kasi nga, ang alam nang natin, ng ating katuruan, ay 1 oras lang ang pagsisimba, no? 1 oras lang ang bibigyan natin sa Diyos. Kaluoy sa atong Ginoo, no? Sa ragyod ka oras. Minsan yung iba pa sa TV pa magsimba, no? Kaya, doon na ako sa TV, kaya may healing mass. Healing mass, hala, kaya dili man na mulusot ng ostiya sa TV. Except kung meron ng ginawa na TV na pwede nating bilhin na pag nagsimba tayo sa TV, mulusot ng ostiya. So, di ba? Wala pang ganong discovery, wala pang high technologies na ganon. At hindi siguro mangyari yon kasi kailangan natin talaga bumisita sa templo ng Panginoon. At ang templo ng Panginoon po, hindi lang po ang simbahan natin. Ang ating community, isa po sa templo ng Diyos. No? At kagaya nga po ng sa El Shaddai, di ba, pag anniversary nila, merong ikakasal, merong bibinyagan, merong ikukumpil. Tingnan mo ang batas ng tao, sasabihin nila, ay, huwag na ako magpakasal. Total, nagkakasundo naman kami. Tanawara, no? Hindi na kami kasal-kasal sa simbahan, kaya nagkasundo naman kami. Pag nag-away, yun ang excuse, kaya maghiwalay na lang basta ganun. Parang putos ba, ngay uli lang. Di ba? Hindi po tayo magtatyaga na magsama talaga sa hirap at ginhawa. Kasi di ba ang sabi sa kasal, for better or for worse, no? Till death do us part. Hindi naman sinabing for better and for worse. Ibig sabihin, magira na kayo na magira, wala tayong magagawa kasi yan ang kasama talaga natin yan. Kasama talaga yan sa buhay mag-asawa. Talagang tayo sa hirap at ginhawa magsasama. At mag-usap ng maayos. Okay, so, kung babalikan po natin din yung batas ng tao, no? Yung contraceptives. Noon kasi ako talagang
gumamit ako talaga ng magkaroon ng control sa pagpapanganak. Samantalang ako po, ang bilis-bilis ko manganak. Talaga po, ang bilis ko magbuntis at ang bilis ko manganak. Pero tingnan mo ha, kasi yung mga katuruan sa mundo, naririnig ko talaga at sa opisina namin, palagi ako nilalait na, oh, buntis ka na naman? Mga ganyan mga comment. No? Tayo mga taga-Children of Light, never say such things. Hindi po maganda yung magsabi ka na, ay ano ka, buntis ka na naman? Ano ka ba naman? Ganyan. Alam nyo, pag meron kang nalaman na buntis na, ay praise God. No? Isang biyaya nga ang anak eh. So ako natakot ako kasi natakot din ako matanggal sa trabaho ko kasi ang aking boss, pag nagbubuntis ako at manganak, talagang nawo-worry siya kasi mag-a-absent na naman ako ng opisina. Alam niyo po, ginamit ko po yung pills, ginamit ko po yung withdrawal, ginamit ko po yung, ano ba yung mga tinuturo? Hindi po ako nagpa-IUD kasi hindi ko alam ano ba yung IUD. Alam niyo po, finally, nagpa-ligate ako. Alam niyo, nagpa-ligate ako at the age of 35. At ang nagiging effect, no, dalawa po ang effect sa ligation, either maging frigid ka, or magiging hot ka. Karamihan pong nagpapaligate yan, no, na talagang may mga nangyayaring, kumbaga, masabi mo talagang hindi ito masabing parusa, kundi ito yung consequence, ito yung mangyayari pag ikaw ay sumuway sa utos ng Diyos, sa batas ng Diyos nga. Di ba? Alam niyo po, nakita ko talaga anong parusa sa akin ng Panginoon. Ano yung naging consequence? Anong nagiging resulta sa pagpaligate ko. Imagine, at the age of 35, siguro kung hindi ako nagpaligate, ang anak ko ngayon 10 na. Sayang talaga, sayang. At alam nyo, nakikita ko talaga ang consequence. Ang mga anak ko, doon sa anak kong 5, 2 po ang walang anak. Kaya, sinabi ko talaga sa mga anak ko, ako ang isa sa mabiblame, doon sa mga anak ko hindi nanganak. Kasi, sabi siguro ng Diyos, ikaw ha, ayaw mo mga anak ng marami? Sige. Sabi siguro ng Lord. At ako nakikita ko talaga ito ngayon sa mundong ito. No? Marami ako mga kaibigan na hirap sila kanilang mga anak. Kasi nakaprogram na po ang mind ng tao na ang anak dapat 4 lang. No, tingnan mo ang batas ng mundo. Tingnan mo ang ating mga kamunduhan ngayon. Pag marami kang anak, pinagtatawanan ka. No, sana po tayo mga Children of Light, hindi po tayo basta hindi tayo tatawan ng ganun. Kasi tandaan nga po natin, ilagay natin sa utak natin at puso natin, ang bawat anak ay biyaya. Ako talaga sising-sisi ako dun sa nagpaligate ako. Sana, imagine 5 lang ang anak ko. Tapos, wala po talaga nag-asikaso sa iba naming mga dapat gawin. No, kagaya nga nagtayo ako ng punerarya, walang nag-asikaso na anak ko. Sa opisina namin sa Premier, no, walang gustong magtrabaho sa opisina. Kasi 'di ba, ito nga ang katuruan na ang paglilingkod sa Diyos ang mas happy ka eh. Pustahan mo, tanungin mo yung mga anak ko, mas gusto pa nila maglingkod kaysa magtrabaho sa opisina. No, si Bindoy lang, alam mo po si Bindoy, accounting major yun. Pero saan siya nagsunog ng kilay? Talagang makita mo si Bindoy, talagang halos magdamag, maghapon yan siya nag-e-edit ng mga awit. Diba? Alam niyo, ang ganda-ganda ng araw. Ano? Yung araw kasi sumisinag dito. Nakita niyo, sumisinag. Kasi para sa akin po, ang araw, nandyan ang mahal na ina. Di ba si Mama Mary is a lady clothed with the sun? Siya po ang babae, no? Siya ang babae na nakadamit ng araw. Yan. Kaya yun ngayon, na suminag ang araw dyan sa harapan ng sasakyan, naniniwala ako na pinakita lang sa atin ng mahal na ina na nandito siya sa ating gawain. Amen? Purihin ng Panginoon. Kasi wala namang events na walang mga pagkakataon o walang mga instances na aksidente. Lahat ng mga nangyayari ay alam ng Diyos. Alam ng Diyos na yan, no, na tayo ngayon, masisilaw tayo ng araw. At pinapakita lang niya sa atin na sa pamamagitan ng silaw ng araw na yan, tayo ay binibiyayaan niya. At kung hindi man ako makita sa TV, importante makita natin ang biyaya ng ating Diyos na buhay. At sa pamamagitan ng kanyang ina,